O teka lamang po mga kapuso, mahalagang issue po na dapat din nating tutukan at kukuha po tayo ng mga opinyon na mga posisyon po ng mga tao pong nasa mahalagang mga organisasyon, mga samahan na dapat din pong malaman natin lalo't apektado tayo palapit ng eleksyon sa Mayo. Mayo 12, kung hindi ako nagkakamali sa eksaktong araw. Nasa ating linya po ngayon, binigyan tayo ng pagkakataong makasama sila. Si Dr. Arwin Serrano, ang National Coordinator ng PPCRV o Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Dr. Serrano, magandang umaga po at salamat sa panahong ibinibigay ninyo. Maraming salamat din, Manny, at sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga po, Dr. Serrano. Sir, ito pong COMELEC, sabi po ni COMELEC Chairman Garcia, pinag-aaralan nila na maitulak sa Kongreso na magkaroon po ng batas na tinatawag na nuisance candidacy. Yan po yung mga kumakandidato para lamang makapanggulo, para po bulabugin ang mga kababayan nating mga botante, para sirain yung mga posibleng malakas o kaya naman po mga matitinong kandidato na pwede pong iboto ng ating mga kababayan. Napapanahon na po ba talaga na magkaroon tayo ng tinatawag na nuisance candidacy para matigil na yung ilang kandidatong panggulo lang? Napapanahon na yan, Manny, kasi noong araw pa na inabutan ko naman yung ating mga manual elections, napakarami talaga ang umaabuso sa pagpa-file ng kanilang mga certificate of candidacy kapag panahon ng eleksyon. At marami tayong mga, lalo na yung mga nakatatandang tagapakinig, na alam nila na sinasabayan yung mga kalaban ng mga pareho ang pangalan or katunog yung pangalan o kaya basta lang kakandidato. Kaya nga marami tayong mga biro noong araw na kumakandidato yan para lang kumita kasi eventually babayaran din yan ng mayayaman na kandidato. And then, on the other hand, alam naman natin na meron din mga sinserong mga kandidato na talagang nais talagang maglingkod sa bayan. Kaya lang, dahil sa pamahal na yung ating kandidatura at ang ating eleksyon, ay nawawala, natatanggal sila. Kaya nga once and for all, yung ating pong Kongreso ay magpatupad din ng guidelines kung sino ba talaga yung pwedeng kumandidato at sino naman yung nagpapanggap na kandidato at sino naman yung manggugulo lang or magpapalito lang sa eleksyon ng ating mga kandidato. Kaya it's also for their own good doon sa mga talagang sinserong kandidato at also it's their or their own good na rin para doon sa mga talagang gustong guluhin yung kanilang kandidatura. Dr. Serrano, tama po isa talaga sa mga kritikal at ang pinakamahirap po talagang malaman ay yung sinseridad noong pong aspirante o kandidato na tumakbo po sa eleksyon. Kung siya ba talaga interesadong manungkulan, interesadong magbigay serbisyo publiko bilang isang elected official at doon po sa mga kababayan natin na kasi sabi nga nila walang pera, hindi nga sabi ng Korte Suprema, hindi po pwedeng i-equate o hindi pwedeng sabihin na porket walang pera ang isang tao, siya ay isang nuisance candidate. Hindi pwedeng ibatay sa pera. At ang tanong po doon yung kanyang sincerity. Ano po ba yung mga pamamaraan bilang gabay na rin sa tagal po ninyo dyan po sa PPCRV? Ano yung mga pwedeng gabay na dapat malaman natin kahit po may makalusot na kandidato? Ano yung kanilang sinseridad? Paano malalaman kung sila ay sincere sa kanilang pagnanais na manungkulan at magsilbi sa taong bayan? Alam nyo, hindi naman sa pagmamayabang, mahigit 4 na dekada na ako sa larangan ng eleksyon. At nakita ko talaga yung mga estilo nung mga talagang mga pagpa-file ng mga certificate of candidacy noong araw na manual pa and even ngayon na automated na for the last 5 elections. At I sympathize with Supreme Court, even yung mga yung ating korte kasi napakahirap talaga ma-determine yung sinseridad. Kaya nga kapag mayroong mga nagpa-file sa kanila,
talagang ninanamnam talaga nila na lang gusto kung ano yung essence ng ating Omnibus Election Code na kasalukuyang pinapairal pa rin bagamat itong batas na ito ay December 1985 pa na nagkaroon ng ng epekto. Mm. Biruin mo halos 40 years old na yung batas na ginagamit sa isang automated election. Kaya nga diyan di pumapasok yung nakakatawang mga sitwasyon na nag-file sila ng Certificate of Candidacy ng Oktubre, in this particular case, 2025 election, October 1 to October 8. Pero and yet, they are not yet considered as candidate. Aspirant pa lang. Aspirants pa lang. Kasi nga, yung batas na nagpapairal at ginagamit ay pang manual. Mm. Pero automated na tayo at doon naman sa 9369 na automation election law hindi rin naman nakalagay din doon at hindi rin malinaw talaga roon at lalo nagpalabo pa regarding diyan sa mga nag-file ng maaga for purposes of ballot preparation. Kaya nga nagkasama-sama na ito. Kaya etong mga nag-file ng maaga, nagkaroon tuloy ng mas masusing pagtingin ang Commission on Election doon sa possibility na ito ba ay nanggugulo lang, ito ba ay walang kakayahan, ito ba ay talagang ginagawang katatawanan o biro-biro lamang ang isang seryosong file ng kanilang candidacy. Kaya nagkaroon tuloy tayo ng marami at katakot-takot na mga nagpa-file na ikaw na rin, Manny, siguro sa simula ng pagtutok mo sa eleksyon. Matatawa ka rin doon sa mga panayam sa mga media regarding doon sa kanilang kandidatura. Naalala ko nga yan noong 2016 election, noong 2015, noong October 2015, na kung saan doon pa nagpa-file sa tanggapan ng Commission on Election. Tama po. Hindi ba napapakinggan natin doon yung sinabihan siya ng duwende, na panaginipan niya, at nakipag-usap siya sa isang alien sa ibang planeta. Mga ganong klase yung mga nagpa-file noon. At, hanggang ngayon po Dr. Serrano, hanggang ngayon merong ganon. Hindi ko lang naabutan niya sa Manila Hotel, pero nabalitaan ko rin yun. Meron na, pero medyo kumonti na, Manny, as compared before. So, kaya talagang sinasala yan ang gusto para sa gayon, wag naman na gawing katatawanan yung ating napakaseryosong gawain at responsibilidad sa pagboto ng mga ating mga mamumuno sa atin sa iba't ibang mga sektor. Kaya nga nandiyan naman din yung pag-asa ng iba na kung sila ay hindi ay matatanggal at sila naman talaga ay seryoso, hindi dumulog sila sa Korte Suprema. Pero dapat naman, agahan naman nila para sa gayon, hindi naman makaapekto dito sa timelines ng ating COMELEC. Kaya both ways, hindi rin natin masyadong masisi rin talaga yung paggampan nila sa kanilang mga responsibilidad. Dr. Serrano, nabanggit mo yan. Yung sa timeline ng COMELEC, yun nga yung nagiging problema at nakikita namin na paano kung meron pong malisyosong grupo na maaari pong mang-impluwensya kung hindi man yung mismong nadiskwalipika na aspirante o kandidato ang gagawa po nito, baka po merong grupo na malisyoso na gagawa po nito para doon sa na-disqualify na aspirante na maghahain po ng kanilang petisyon sa Korte Suprema sa alanganin ng panahon. Kahit po Pebrero maghain ng kanilang petisyon para sa TRO laban sa pag-disqualify sa kanila, laking gulo po nito sa proseso at sa sistema pong ginagawa ng COMELEC ngayon.
Wag naman sana, Manny. Kaya nga, ako rin, kami rin, sinasabihan ko yung mga kasamahan ko, patuloy natin pagdasal din yung COMELEC. Sila kasi talaga yung nagmamanage ng ating eleksyon at kung magiging palpak ang magiging preparasyon ng ating COMELEC, malaki ang pagkakataon din na mapapalpak yung kanilang ginagawa. Kaya nga gusto rin natin sa taong bayan, dahil sa hindi naman lahat talagang kompleto na o punong-puno na. Marami pa rin talagang ginagawa yung COMELEC in preparation for our May 12, 2025 election. Kaya nga, ipagdasal din natin sila, ibigay din natin sa kanila yung tiwala na at kumpiyansa para sa gayon, mas lalo rin silang ganahan at mas lalo nilang gawin ng tama yung talaga nararapat na gagawin nila para sa ating halalan. Kaya nga tinitingnan ko itong mga nangyayari ngayon kasi isip ko ano pa kaya yung pwedeng matulong ng PPCRD patungkol dito sa ginagawang preparasyon ng COMELEC. Kaya nga ganoon na lamang yung amin ding pagsuporta sa mga ganitong mga nangyayari at kanilang mga ginagawa at hindi pa naman tapos tuloy-tuloy pa. In fact, yung in terms of technical aspect, hindi pa rin tapos hanggang katapusan ng Enero yung timelines nila. In fact, napakahalaga tuloy yung magiging updates ng COMELEC sa January 31 na na-schedule na nila pagsimula pa lang ng taon na 2025 at saka itong buwan ng Enero. Merong updates for stakeholders ang COMELEC sa January 31. Kaya mas naging importante lalo at napakahalaga yung magiging report ng COMELEC regarding sa preparasyon nila sa ating eleksyon. Mhm. At itong mga itong mga pangyayari nito, pagkamat ayaw natin talagang pangunahan ang Korte Suprema, pero mas maganda rin talaga na hangga't maaari, ma-decide na rin habang inaayos yung ballot images, habang inaayos yung election management system na kung saan parang ikakahon mo uli yung magiging talaan ng mga kandidato, lalong-lalo na sa national, Mhm. na siyang inuuna na ilimbag ng mga balota. Kasi biruin mo, pagka nag-start ulit sa Miyerkules ang ballot printing at mag-iimprenta uli ng mga test ballots, mag-iimprenta uli ng mga overseas absentee ballots, mag-iimprenta uli ng mga local absentee ballots, at bigla na namang meron na namang maidadagdag na senatorial or party list na kandidato o partido, ano na ngayon ang mangyayari uli? Mauusog na naman uli yan. Yung lokal, okay lang yan, pero maganda na rin na ma-determine rin once and for all. Ito na yung huling serye ng kanilang mga i-consider Mhm. na pwedeng maging kandidato para sa ating karating na halalan. Opo, Ang yung mahirap mga hindi kasi na-disqualify. ang mahirap kasi kung biglang Pebrero meron pa, nako, talagang, kasi biruin mo, itong mga balota na to, nag-undergo pa ito ng mga testing Tama At po. in the past automated elections, marami rin talagang mga balota ang nare-reject pa kasi because of alignment, because of yung nagba-blot yung nag-blot pala yung ink ng pagka-imprenta do sa balota. Tapos nung sinusubo ito sa automated counting machine, nagkaroon pa ng problema at
sa ano rin, siguro rin dahil sa papel. Mm. And then, ini-imprenta pa uli ito. Tinatapos pa yung particular batch na yon. And then, meron pa tayong packaging. Meron pa tayong proper marking and identification. Tapos, isi-segregate ito. Pagkatapos, meron pa silang schedule ng deployment. Yung mga malalayo at mga island provinces, inuuna yon. So pagdating pa doon, another uli yun, mga security measures patungkol doon sa mga takdang araw ng pagde-deploy doon sa kanilang final destination. Biruin mo yung mahabang proseso na to na maaaring siguro hindi naiintindihan ng karamihan ng ating mga taong bayan, lalo ng ating mga botante. Yung ganito po yung proseso. Kaya kung yan po ay nauusog o kaya napapahinto, ay talagang malaking epekto po yan doon sa tinatawag natin pong timeline. Mhm. Ay nako, Dr. Serrano, kami po ay kasama ninyo sa pag-asang matatapos na po yung mga problema nang sa gayon ay makapagtrabaho na ng maayos at mabilis ang Commission on Elections, lalo't napakahalaga po na walang duda, hindi po mapagdudahan ng mga kababayan natin itong sistema po at proseso ng eleksyon gagawin natin ngayong pong taon na ito at sa mga susunod pang mga taon. Yes, maraming salamat ulit, Manny, at huwag po kayong mag-alala, bagamat sinasabi ko, kami ay sumusuporta, kami ay nagdadasal, pero kami rin ay patuloy pa rin na nagtutunggay-gay. At alam mo yan, Manny, nakakasama kita minsan Tama doon po. sa COMELEC at saka sa Binyan, at talagang binibigay namin talaga yung amin ding presensya para masabi na itong ating pong darating na halalan ay isang magiging malinis, tapat, tumpak, makabuluhan at mapayapang halalan. Again, maraming salamat po sa DCWD, GMA7, sa iyo, Manny Vargas, at patuloy po natin ibigay ating suporta at dasal sa ating nalalapit na halalan. Pumili rin po tayo ng tama, kaya suportahan din natin yung programa ng ating pong impila na ito patungkol sa mga senatorial aspirants. Ay, salamat po. Maraming salamat po. Thank you po. Yes. Mga kabuso, si Dr. Arwin Serrano, salamat po sa inyo, Dr. Serrano. Siya po ang National Coordinator ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Ang kinikilingan, walang pinoprotektahan.